Hindi na naman 'tong intriga na 'to. Pero intriga na may source tayo, hindi naman 'to tsismis. Lumabas sa Politico.com at binalita sa Bilyonaryo News Channel na parang Game of Thrones. Mayroon palang behind the scene. Mayroon palang nangyari sa likod ng mga galawan sa Senado, yung pag-aagawan, paglalabanan sa pagka-Senate President. Mayroon palang mga kwento sa likod nun. Ngayon lang lumalabas yun. Yung labanan ni Chis Escudero sa Tito Soto sa pagka-Senate President. Ano pala dyan? Involved pala dyan ang first couple. Ibig sabihin ang presidente si PBBM at ang first lady na si Lisa Araneta. Involved daw pala yan. Magkaiba ang gusto o ang stand ni PBBM sa gusto ni Lisa Araneta. Pero sa huli, ang nanaig yung gusto ni Lisa Araneta. Ayon yan sa Politico.com at sa Bilyonaryo News Channel. Ano bang nangyari? Si PBBM daw gusto si Tito Soto. Kaya nga nung simula, di umano, maraming mga senador, dahil alam nilang ang ano ng Malacanang ay si Soto, kaya nung una, lumalakas na yung nag-gravitate yung mga senador papunta kay Soto. Papunta kay Soto. Kasi may nakarating na hindi nagustuhan ni PBBM yung 142.7 billion insertions, na bigla siya doon. Habang daw nasa Amerika, galit si PBBM doon. Kinumpirma yan ni Soto, sabi ni Soto nang karating daw yan sa presidente, hindi niya gusto ang nangyari. Kaya kaya noon parang lumalakas yung sentimento na si Soto na lang ang gawing Senate President. Kaya lang si Lisa Araneta di umano talagang cheese. Hawa natin kung ano bang bakit si Lisa Araneta cheese na cheese eh. Cheese na cheese. Maalala natin, 'di ba may isang okasyon noon sa Malacanang, yung hawak ni cheese na ano 'yon? Yung nakupeta, kinuha ni Lisa Araneta, ininom yung alak. Naging laman nga yan ng mga sa social media, 'di ba? Parang close na close sila eh. Kaya malapit na malapit si Cheese sa Lisa Araneta na talagang hanggang sa dulo sinusuportahan ni Lisa Araneta si Cheese. Kahit na si PBBM daw ang gusto na talaga si Tito Soto. Pero sa huli nga na-retain sa pagka-Senate President si Cheese dahil nakarating sa mga senador na suportado pa rin si Cheese ng Malacanang dahil kay Lisa Araneta. Dahil kay Lisa Araneta. Si Cheese naman, malakas din ang niya. Kumbaga, kumpiyansa siya na confident siya na hindi siya mapapalitan dahil alam niya na siya pa rin ang suportado ng Malacanang dahil sa suporta ni Lisa Araneta. Nag-request daw ng audience, pribadong audience si Cheese kay PBBM pero hindi daw pinagbigyan ni PBBM. Hindi daw pinagbigyan. Ayon sa ayon sa Politico.com. Ganun pala 'yon Pero kahit nanalo si Cheese na Senate President, sa ngayon lumalabas yung mga issues kay Cheese, hindi natitigil. Yung 142.7 billion tuloy pa rin, buhay na buhay. Kahit nagpa-interview na si Cheese Escudero sa ABS-CBN, nagpa-interview na si Cheese. Pinaliwanag niya. Kaya lang yung paliwanag niya, hindi na kumbinsi ang publiko. Kasi ang paliwanag niya, paano na, assuming pa, na totoo yung 142.7 billion, ay ang liit daw lang yan. 2% lang daw yan sa 6.3 trillion na budget noong 2025. Bakit daw pinag-iinitan yung 142.7 billion? Mas malaki pa daw yung sa iba. Tinutukoy niya siguro yung insertions nila Martin Romualdez. Anyway, hindi yun. Hindi makakatayo na na rason. Lalo lang siyang nalalagay sa alanganin doon. Tito ang tindi. Iimbestigahan nila Tito Soto, nila Loren Legarda ang 142.7 billion na insertions na yan ni Cheese bago mag-deliberate sa 2026 budget. Yan, mahuhubaran palalo niyan si Cheese. So sa madaling sabi, kahit presidente na siya ng Senado, nanalo siya doon,
dahil sa support na di umano ni Lisa Araneta, pero lalabas pa rin ang mga issue against sa kanya. Ngayon, parang hindi tatagal si Chis, ah. Pag lumabas yan, mahuhubaran siya dyan. Marami pa raw na ilalabas na mga ano dyan, mga issues dyan. Patay. Ah, ah, kahit siguro yung suporta ni Lisa Araneta, hindi na siya kayang ano niyan. At si PBBM, di umano, talagang ayaw kay Cheese dahil doon. May mga nagsasabi nga na pinatatamaan si Cheese doon sa speech ni PBBM na mahiya naman kayo. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Yung tungkol sa corruption sa flood control projects, mahiya naman kayo, eh, 'di ba? Yun yung ni PBBM, yung yan yung kumuha ng atensyon sa kanyang SONA kahapon. Anyway, so yan, mayroon palang ganong kwento sa likod ng labanan sa pagka-presidente ng Senado, ano? Sabi niyo. SB, balik lang ako sa SONA kahapon ni Presidente, yung sa flood control at saka yung insertions. Kayo, ngayon po ay kayo din ay naakusuhan na nasa likod ng 140, Nino. almost 140. Nino. Yung report po na lumabas sa Nino, Politico. Sino nga yung nag-aakusa? Apo. Yung media? Sa Politico po na merong Sino nga? report. Sino nga? Sir, Sino nga? yung mga Who are media they- reports. No, who are they quoting? It's difficult to answer because you're not quoting anyone. So, Sino dun sa, sinasagot ko? dun sa official documents po na nakuha from the GAA. Sino nga sinasagot ko? Sagutin ko. Sabi nila nung una, 9 billion daw yung sa Sorsogon, 12 billion daw yung sa Bulacan. Sunod sinabi 142 billion. Sunod binura nila yon, ginawang 150 billion. Alin ba talaga ang sasagutin ko ron? Pangalawa, nung una ang sinabi, ako lang. Sunod sinama si Senator Villanueva. Sunod buong Senado na raw yun. Bibigyan ko kayo ng kabuuang sagot. Ang kabuuang panukalang amendment kaugnay sa 2025 budget ay umaabot sa humigit kumulang 600 bilyon. Ang nilipat-lipat, tinanggal, dinagdag. So kung totoo man yung sinasabi nila na 150 billion ang binago ng Senado, nasaan yung 500 billion yung pagbabagong yon? Saan ang galing? At bakit nila pinagtutuunan ng pansin yung mas maliit, hindi yung mas malaki? Sunod, nabalita na sa akin yan. Nagagamitin laban sa akin yan kaugnay sa isang demolition job, kaugnay sa napipintong halalan ng Senate President. Pero sinasagot pa rin kita ngayon, bagaman tapos na ang halalang yon. Kung iimbestigahan yan, dapat imbestigahan lamang. Nagsalita na ang Executive Secretary. Imbestigahan daw hindi lamang yung sa panahon ni Pangulong Marcos, pero yung mga nagdaang administrasyon din. Dahil kung ano man ang kapalpakan, kaugnay ng flood control, hindi lamang itong taong to, kung hindi mga nagdaang taon. Dahil kung titingnan nyo yung panukalang budget, mas malaki pa nga yung budget sa nagdaang taon sa flood control kesa sa kasalukuyang taon. Sir, pero just to seek clarification, did you or did you not introduce No. 150 billion? No, of course not. dun sa kahit po sa Sorsogon? Sa Sorsogon, nag-ano? Kung meron din po kayong mga 9 billion? changes. No. May changes sa Sorsogon, yes, pero hindi 9 billion. Okay lang. So, dun sa mga in-insert yung under ng Nandun ka budget- pa? Isa lang, sir. Sa mga insertion ng budget, wala talaga kayong ibinulsa or meron? Wala. Kaya nga, gaya ng sinabi, gaya nga ng unang tanong kanina, ayan na naman kayo, tatanungin niyo ako ng ganyan tanong, tapos i-quote niyo ako ng base sa tanong ninyo. I think that's an unfair thing to do, quite frankly. If I have never had, no single case has ever been filed against me in my 27 years in government. Not only as a member of Congress, not only as a member of the Senate, but also even as a governor of our province where we implemented projects. Now, to answer your questions directly with respect to that, sorry ha, huling nagbaha ng matindi sa lalawigan ng Sorsogon, sisang pa.
taong 1987. So excuse me, nagbabahaman sa amin, nakita namin yung dahilan, masyado nang mababaw yung ilog, so dinredging namin, hindi flood control at no expense to government, gamit lamang ang equipment ng probinsya, nawala din agad yung baha na naranasan namin kapag malakas ang buhos ng ulan nung nagdaang Oktubre. Miyembro ng LEDAC doon sa mga priority measures. SP, doon lang po sa sagot niyo kay Mayan. Kung binanggit niyo po na ang tagal na nung huling nagbaha sa Sorsogon, so doon po sa mga amendments, wala pong flood mitigation programs doon sa... Kung nandun ka pa, sige ha, hindi porkit Sorsogon, akin yun. Hindi porkit Bulacan kay Senator Villanueva yon. Hindi porkit tiga doon ng isang mambabatas, lahat na ng pondo ron ay sa kanya. Ulitin ko, sino bang nagsabi niyan? That is a mere insinuation. Again, bahagi ng PR job, PR campaign. So, hindi automatic yon. At huwag mong isipin o sabihin na automatic din yun. Dahil hindi ganun yun. So, sa Metro Manila ba, lahat ng proyekto sa Maynila, automatic? Sino mayari? Di ba pinapasira nga ni Isko yung mga pinapagawa na iba? So, sino mayari? Mayor, Governor, Congressman, o yung Senador ng taga Maynila? Hindi nyo naman pwedeng sabihin agad na porkit tiga doon, kanya na lahat, hindi naman niya tatama yun. That is why, especially in the case of Senator Villanueva, it's so unfair to say that, to allege or even insinuate na lahat yun ay kanya. Hindi naman tama yun. That is an unfair accusation and an unfair insinuation to make. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.